Maraming salamat kapatid na Jimmy, isa sa ating butihin at lingkod ng ating Panginoon dito sa ating church bilang isang diakono ng ating iglesia. Salamat Brother Jimmy. Ngayon tayo po ay dumako po sa ating mensahe sa umagang ito. Ang atin pong pag-uusapan po ay patungkol po sa evangelism. So tayo po ay nasa evangelism series at ito po ang ating itinitema po natin. No, dito po sa ating maring itong buong June, ito po ang tema natin patungkol po sa evangelism. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga gawa chapter 4 verses 32 hanggang 35. So basahin po natin ang mga gawa chapter 4 verses 32 hanggang 35. Verse 32, basahin po natin. At ang karamihan ng mga nagsisisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kaniyang sarili ang anuman sa mga bagay na kaniyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Verse 33, at pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ay sumasa kanilang lahat. No? At verse 34, sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila, palibhasa'y pinagbili ng lahat ang may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halaga na mga bagay na ipinagbili at ang mga ito'y inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. So napakagandang verses no na sinasabi nila dito raw nang galing yung communism. But hindi po ako naniniwala doon. Mamaya papaliwanag po natin yan na hindi po yan yung communism na sinasabi po nila, but yan po ang disenyo ng Panginoon sa kanyang church. So ang sabi po sa atin dito na yung kauna-unahang iglesia po sa Jerusalem, alam po natin ang nangyari sa kanila, sila po ay naging matagumpay sa kanilang effort, sa kanila pong missionary work or evangelistic work na kanilang maabot po ang mundo na nakapalibot po sa kanila. At dito po sa mga gawa, chapter 4 verse 32 hanggang 35, makikita po natin dito yung ilang insight kung bakit po nagawa ito ng church, yung iglesia, yung early church, yung unang iglesia po doon sa Jerusalem. Bakit nila naabot? Since na sila po yung mga pangkaraniwang tao, mga mga mangingisda, at ilang mga pangkaraniwang Hudyo na dahil po sa kanilang evangelistic effort, naabot po nila yung paligid po nila, yung mga karatig lugar po nila, naabot po nila ng mabuting balita at nag-explode at lumawak po yung gawain ng Panginoon. Sabi nga po, exponentially. Talagang matindi po yung pag-grow ng church nung panahon na yon. Since na tayo pong lahat ng mga Kristiyano, tayo po na nandito ngayon, maging yung mga nanonood po sa atin, ng mga kapatiran po natin, sinasabi po sa atin sa umagang ito, na ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon para maibahagi po natin ang mensaheng ito sa buong mundo. Napakalinaw po yan sa Matthew 28 verse 19 to 20. Ang sabi doon that we must go and preach the gospel, Jerusalem, Judea, Samaria, and even unto the remotest part of the earth. Matthew 28 sabi doon, go and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all the things that I have commanded you, and lo, I am with you until the end of the age. Ano po yung makikita natin na nakahalagahan po na dito po sa sinasabi sa Matthew 28, dalawang bagay po makikita natin doon. Una, let us go. Tayo pong lahat ay humayo. At pangalawa, let us make disciple. So mamamatay po yung atin pong kung walang follow up, di po ba? Mawawala ng kabuluhan yung ating paghayo kung nagpipreach lang tayo pero hindi po tayo gumagawa ng mga disciples. So napakahalaga po yan na itinuturo sa atin dito ng salita ng Panginoon. So therefore, ang bawat isa po sa atin
ay tinawag ng Panginoon. Ayon po sa Matthew 28, ang sabi sa atin doon ng Panginoon, that we must go. Lumabas po tayo dito sa four corners ng iglesia natin. Ang dami pong naghihintay na mga pamilya sa panahon po natin ngayon para maabot po natin sila ng salita ng Panginoon. Sila po'y naghihintay lamang sa atin. Ano po? At sino pong hahayo kundi tayo pong mga Kristiyano. Tayo pong inutusan na tayo ay humayo and let us make them the disciples of the Lord Jesus Christ by teaching them all the things, no, na na-observe natin, na natanggap natin mula sa salita ng Panginoon. Kung paano tayo na disciples, ganun din po ang gagawin natin sa mga taong ito na pupuntahan natin, na hahayuin natin upang sila ho ay patuloy din na maging disciples ng ating Panginoon. Kaya yung Book of Acts ay nagpapakita po sa atin kung paano po naisakatuparan yung Great Commission. So hindi lamang po yan sinabi ng Panginoon sa Matthew 28, kundi isinakatuparan po yan sa Book of Acts ng early church. Di ba? Sila'y humayo at ipinangaral po ang mabuting balita. Kaya gayon na lamang po yung paglago ng unang iglesia. Sila ho ay naisakatuparan po nila yung ipinagagawa po sa kanila ng Panginoon. Matindi po yung kanilang pag-a-apply nito sa kanilang mga buhay na sila po ay nag-ibanghelyo. Well, in fact, sa panahon noon, wala naman social media, walang Facebook, walang Zoom application, pero sila'y lumago, sila'y nag-grow. Walang patalasta sa radio o sa TV. Wala po silang malalaking mga simbahan, wala silang full band at mga great praise and worship team. Pero bakit nag-grow po ang church na ito? Bakit po? So makikita po natin dito yung kahangahangang paglago ng gawain ng Panginoon. At meron pong tatlong bagay na ginawa ang unang church sa kanilang evangelistic effort, sa kanilang pagtatagumpay sa gawain ng Panginoon. Let us examine Acts chapter 4 verse 32 hanggang 35. Magsimula po tayo sa verse 32. Ang sabi, at ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkaisa ang puso at kaluluwa, at sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanilang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. So, ano pong makikita natin dito? Yung ating evangelistic effort ay dapat sinasamahan po, number 1, ng powerful witness. Sa Tagalog po, yan, kapangyarihan ng kanyang patotoo. So, sa English po ay powerful witness. No, kailangan meron pong kapangyarihan yung ating pagpapatotoo, no? Meron pong powerful witness. Meron po niyan yung early church. Kung maalala po natin na nagkaroon po ng disunity o na-damage po yung church sa Corinto dahil nagkaroon po ng disunity. Nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan yung mga leaders na yun. Sabi nga nila, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pedro, ako ay kay Kristo. Ano sabi ng Panginoon? Nagkabahagi na ba ang katawan ng ating Panginoon? Walang magagawa po ang disunity. Pag hindi tayo nagkakaisa, wala pong kapangyarihan dyan. Hindi po tayo magiging effective sa ating pagwi-witness kung disunited po tayo. Pero kung titignan natin yung church sa Jerusalem, makikita po natin doon yung kanilang pagkakaisa. Kung gaano po, dahil sa kanilang pagkakaisa, yung kanilang witness ay nagkaroon po ng matinding dating. Ano po doon sa mga tao na inabot po nila. Doon sa mga taong pinupuntahan nila, no? Dahil po ito sa kanilang pagkakaisa. Pag sinabi po nating pagkakaisa, meron tayong one focus in mission. Hindi ho tayo nagkakanya-kanya. Ano po ng ating mga diskarte. Hindi po tayo nagkakanya-kanya ng ating mga lakad, kundi concerted effort. Nagkakaisa, nagkakasundo yung church doon sa Jerusalem. Meron silang isang misyon. United sila sa Panginoon. Kaya makikita natin dito yung pagkakaisa ang nagdulot sa kanila o nagbigay sa kanila ng kalakasan
para sila po ay makapag-witness sa buong mundo. So makita natin dito yung pagtutulungan at pagsasama-sama ng gawain. Kaya nga si Paul nagre-report sa Jerusalem. Diba? Kasi si Paul, ang kanyang sending mission ay ang Jerusalem. Even though siya ay nasa Antioch, pero sinend out siya ng mga apostles. And I believe some of the members doon po sa early church ay ganun din po ang ginagawa. Meron silang common, united effort sa kanilang mission para maabot po nila yung mundo o yung mga nasa paligid po nila na mga bayan o mga cities na maabot po nila ito ng salita ng Panginoon. Kaya ano po yung unang bagay na makikita natin dito? Bakit naging effective yung witness ng church sa Jerusalem? Because of their powerful witness. Pag sinabing powerful witness, sila po ay united. Nagkakaisa po sila. Meron pong submission to one another. No, sila ho ay nagpapasubmit doon po sa authority ng mga apostles. Kaya nga, yung mga members, anong ginawa nila? Nilay down nila yung kanilang mga handog sa paanan ng mga apostles sapagkat nire-recognize nila na yung inilagay ng Panginoon na mga pillars ng iglesia ay yung mga leaders. Naglagay ang Panginoon ng mga leaders, some apostles, some prophet, some evangelists, some pastors and teachers in order to equip the saints. So kaya para makahayo, kinakailangan po munang ma-equip yung mga mananampalataya. Tayo po yun. Tayo po i-equip po sa salita ng Panginoon. Hindi pwedeng bara-bara lang tayo kasi hindi po biro-biro yung paglilingkod kay Lord. Pwede tayong maglingkod pero marami tayong pagdaraanan. Kaya kung wala kang sending mission, kung walang magsusugo sa'yo, mahirapan ka na mag-flourish. No, mahirapan po tayo na mag-grow dito po sa gawaing ito. So kinakailangan po ng unity, pagkakaisa. Kailangan mo ng sending mission, kailangan mo na magsusupport sa'yo para ikaw ay maging matagumpay sa ipinagagawa sa'yo ng ating Panginoon. So ang ipinapakita po sa atin dito ay yung pagkakaisang puso, isipan. Pinapakita po sa atin dito kung gaano kalalim po yung kanilang pagkakaisa. Pag sinabi pong one heart, itong pangungusap na ito ay nagsasabi po na yung kanilang nararamdaman ay pareho. Yung kanilang interest ay pareho. So ibig sabihin po, nagkakaisang isip, nagkakaisang puso yung church sa isang layunin, sa isang gawain. At sabi po dito, sila po ay nagkakaisang kaluluwa or one soul or one mind. Ito po ay nag-i-indicate ng pagiging close nila. Yung loving union ng mga mananampalataya ay kanila pong nai-enjoy. Kaya malalim po yung pag-iibigan ng bawat isa sa kanila base sa pagkakaisa nila sa Panginoong Hesus. Kaya ang iniisip nila ay isa na lang. Na wala po silang hidden agenda sa kanilang gagawin, kundi isa na lang. Ano yun? Maipangaral ang salita ng Panginoon, no, upang yung buong mga bayan na nakapalibot sa kanila ay mahatdan po nila ng mabuting balita ng kaligtasan. Very powerful yung kanilang witness kasi nagkakaisa sila. Walang isang bayan o isang bansa na nananatiling nakatayo kung disunited yung bayan na yan. The same thing with the church. Sabi ng Panginoon, kung kayo nagbabanggaan, kung kayo nagtitirahan sa isa't isa, sabi ng salita ng Diyos, mauubos kayo eh. Si kamay laging nagrereklamo, si paa laging nagrereklamo. Inihalin tulad po yung church sa katawan o yung body po. Na kinakailangan yung katawan, nakikikooperate sa function ng buong body. Di ba? Nagpa-function siya according sa kalalagayan niya, ayon sa kanyang disenyo sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, kung paa ka. Di ba? Kung bibig ka. Pero nagkakasundo, nagkakaunawaan sila with one purpose, yun ay walang iba, ma-accomplish nila yung isang mission. Yung isang mission na walang iba kundi that we must go and preach the gospel to all the nations. So kaya, powerful ang witness nila. Bakit?
Sila ay nagkakaisa. Tignan mo ang katabi mo. Magkaisa po tayo. Huwag tayong maghiwa-hiwalay sa gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon, hindi po yan ginagawa ng mag-isa. Ginagawa ho yan ng buong body. No? Kaya kapag nag-evangelistic effort tayo, hindi po kayo hiwalay doon. I believe, habang nag-evangelistic effort tayo, nandun ang inyong mga pananalangin, nandun ang inyong mga support sa gawain ng Panginoon, nandun yung inyong encouragement sa bawat isa, nagpapalakasan kayo, tinetext nyo ang bawat isa, at pinalalakas ninyo ang loob. Kabahagi po kayo, kabilang kayo sa gawaing ito, hindi po kayo itsipwera sa gawaing ito. Lahat tayo na mga anak ng Diyos ay dapat na magkaisa, no? Sabi mo sa katabi mo, magkaisa tayo sa gawaing ito na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Sila ho ay nagtutulungan, nagdadamayan sa isa't isa kapag dumating ang pangangailangan. Hindi po yung communism. Kasi ang ibig sabihin po ng communism, kung ano ang meron ka, yan ay akin. At ito ay kukunin ko sa'yo. Ganyan po yung nangyayari sa mga communist country, di po ba? Ang may-ari lang yung gobyerno. Kaya yung pag-aari ng mga mamamayan, hindi yan sa kanila. Kukunin yan sa kanila ng government. Kaya ang communism po, one-sided, makasarili. Di ba? Kaya yung mga mamamayan po sa communist country, mahirap eh. Ang mayaman, government. So kaya yung sinasabi po dito sa Acts chapter 4, verse 32 hanggang 34, hindi po yung communism. Ano yan? Makikita po natin yan dito sa banal na kasulatan na hindi po yan communism, kundi yan ay fellowship. Ginamit po yung salitang koinonia. Nag-gathered together ang mga members. Nagpe-fellowship sila. Because of the powerful witness, yung bawat isa sa kanila na apektuhan po ng kapangyarihan ng banal na espiritu. At dahil doon, ang bawat isa sa kanila hindi pinipilit, hoy, ibigay mo yung ari-arian mo. Because of the fellowship, naramdaman nila yung pangangailangan ng bawat isa, kaya they were being motivated and moved by the power of God. At pagkatapos po, they lay down all what they have. Sabi nga dito, ipinagbibili pa nila yung kanilang mga lupa, yung kanilang mga bahay, at pagkatapos nililay down nila sa paanan ng mga apostles. And I believe ito po yung church natin, ginagawa po natin ito. Nagkakaisa tayo. Ano ho? Yung pagkakaisa natin na ipapakita natin sa ating action. So therefore, dahil nakita ito ng mga tao sa paligid, very powerful yung witness nila. Nagkakaisa tong mga mananampalataya na ito, kakaiba yung nangyayari sa kanila. Umuugong sila at naririnig ng mga tao sa paligid, may nangyayaring kapangyarihan doon sa church na yon. Kaya habang nawi-witness nila, sabi nila, there is power in that fellowship. Pinangungunahan po sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Kahit na po, nandun lang sila sa isang bahagi na yon, ng isang bahay na yon, na kanilang pinagtitipunan, nare-recognize po sila ng mga tao. At ang sabi doon, nung nangaral na po si Pedro, 3,000 ang nakakilala sa Panginoon. Kaya ano po yung first component para maging powerful, maging effective po yung ating evangelistic effort? Number 1, ano ho yung number 1? Powerful witness. Kapangyarihan ng ating patotoo. Kapangyarihan po ng ating patotoo. Pangalawa, very powerful po yung kanilang evangelistic effort dahil sinasamahan po sila hindi lamang po ng powerful witness, hindi lamang nare-recognize ng mga tao na parang ang sarap sumama doon sa fellowship na yun. Kakaiba ang dating netong gawain na to. Kaya yung mga tao talagang, sabi nila, nawi-witness nila. At hindi lamang po powerful witness, kundi powerful message. Ano ho? Basahin po natin, kapangyarihan ng kanyang mensahe. Meron pong kapangyarihan ng kanyang mensahe. Ang sabi po dito, na yung early church was with great power. No, was with great power. At pagkatapos po,
ang mga apostol, ipinangaral yung salita. Ano po? At ano po ipinangaral ng mga apostol? Ang kanilang preaching po ay tungkol sa resurrection. Yung praise po na with great power, sinasabi po ng ilang mga scholars, ito po ay yung kanilang pong pangangaral ay meron pong kalakip na miracle. Naalala ninyo nung nangaral po si Apostle Paul, yung babaeng sumusunod-sunod na nagpa-prophesy, no? Yung babaeng sumusunod-sunod at nanguhula with great power. Sa pangangaral ni Apostle Paul, na-observe nila yung kapangyarihan ng Panginoon at pagkatapos sinaway po ni Apostle Paul yung masamang espiritu. Alala ninyo nung nangangaral si Pedro at saka si Juan, tas meron pong pilay o crippled man at nagsabi sa kanila at nanghingi sa kanila ng palimos. Anong sabi ni Pedro? Silver and gold have I none, but in the name of Jesus, rise up and walk. And then what happened? There's miracle there. At anong nangyari? Tumayo yung crippled man at siya'y naglulukso at nagpupuri sa ating Panginoon. Walking and lifting and praising God ang sabi doon. Bakit? May kapangyarihan po yung message na kanilang ipinapangaral. Anong ibig sabihin po ng with great power? Yung resurrection ng Panginoon. Ang ibig sabihin po ng resurrection ng Panginoon, pagkabuhay, pag-asa at pagtatagumpay. Kaya ang message po natin ay hope, pag-asa sa mga tao na wala pong pag-asa sa mundong ito. Kaya kung nangangaral ka ng walang buhay at walang pag-asa, hindi po yan mensahe ng resurrection ng Panginoon. Dahil ang resurrection ng Panginoon ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagtatagumpay, punong-puno ng buhay, nakalakip ng pagtatagumpay, kasama ng Panginoon, doon po sa buhay na walang hanggan. Kaya ito ho ang nagpasakit ng ulo ng mga Sadducees. Dahil naniniwala sila na wala pong pagkabuhay na mag-uli. Pero yung mga alagad po patuloy na nagpipreach ng salita ng Panginoon, patuloy na nangangaral po that there is life. No, there is life after death. Merong buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya ito po yung meron tayo na wala ang sanlibutan, yung mensahe. Hello, tayo pong mga Kristiyano ay merong mensahe. It is the message of Jesus Christ. It is the fact that Jesus is the Son of God and that He died for our sins and rose on the third day, and it is seated at the right hand of the Father. Ito yung biyaya, yung mensahe ng biyaya ng Panginoon na meron po tayo. Sabi dito, at pagkatapos yung favor ng Panginoon because of the united spirit, yung kanilang pagkakaisang puso at yung pagpulpil nila ng mission na ipinagagawa po sa kanila ng Panginoon. At pagkatapos po, makikita natin doon yung blessings. Yung pagpapala ng Diyos dito sa mga mananampalatayang ito na doon po sa kanilang pangangaral, wala na po silang compromise. Hindi nila ikinompromiso yung salita ng Panginoon. Wala po silang takot even though sila po ay pinapalo, sila ay pinagbabawalan, patuloy pa rin sila sa kanilang pangangaral po. Dahil ito ang mahalaga na marinig ng mga tao yung mabuting balita ng kaligtasan. Napakahalaga na marinig po nila ito upang makalaya sila sa kapangyarihan po ng pagkakabulag ng espiritu ng kadiliman na bumubulag sa isipan ng mga tao para hindi nila makita yung kapangyarihan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano pong meron ang church nung unang church? Hindi lamang po powerful witness, kundi powerful message. Ano yung message? Resurrection. Di ba? Nagkaroon tayo ng pag-asa. Yung message na natanggap natin patungkol sa kamatayan ni Jesus, doon po sa krus ng Kalbaryo, at yung kanyang blood ay nabubo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ay naselyuhan, na-certified, naging isang kumpletong batas ng Diyos. Bakit? Pinatunayan niyan dahil siya po ay hindi nanatili doon po sa libingan, kundi siya po ay nabuhay na maguli mula sa mga patay.
Meron pong resurrection na naganap 2,000 years ago dahil ang Panginoon po ngayon ay nakaupo na sa kanang trono ng kanyang Ama na nasa langit. Pangatlong bagay na makikita po natin dito kung bakit yung kanilang evangelistic effort ay naging effective at powerful noong mga panahon na yon. Hindi lamang po dahil po sa kanilang powerful witness, hindi lamang po dahil sa kanilang powerful message, kundi dahil po sa kanilang powerful love. Sabi mo nga sa katabi mo, powerful love, kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Sabi dito, yung powerful witness ay naging powerful witness dahil po sa ating pagkakaisa. Naging powerful ang kanilang witness dahil po sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Yung pagkakaisa po na nakasalig sa pag-ibig, ito po ay nagbunga. Ano po yung bunga nito? Fellowship. Fellowship na kung saan yung fellowship po nila ay nagbunga ng pagmamalasakitan sa isa't isa at pagtutulungan. Sabi nga po, there is one thing to give a couple of dollars to help someone, but it is another thing to be willing to sell your stuff, lay it at the feet of the apostles so they could use it to help those within the church who had need. Kaya tayo pong mga taga CGBC New Generation, tayo ho ay blessed sa atin pong pagiging generous at sa atin pong pagiging loving church. Alam po ba ninyo na ang Panginoong Hesus ang nag-motivate sa kanya, even though siya po ay iniscorn, siya po ay pinagduduraan, siya po ay sinaktan, siya po ay pinahirapan, pwede hong tumigil na ron ang Panginoon at sasabihin niyang ayoko na, surrender na ako. Pero hindi po yun ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Bakit? Anong nag-motivate sa kanya? Yung kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga nung nakapako na siya doon sa cross, anong sabi niya? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ano pong ibig sabihin nito? Sa kabila ng panglilibak, sa kabila ng pagdura sa kanya, sa kabila ng kahirapan na kanyang dinanas sa pagpasa ng krus papunta sa Kalbaryo. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy ang Panginoon. Bakit? Dahil po sa kanyang pag-ibig sa atin. Kasi alam ng Panginoon kung hindi matutuloy, mapapahamak tayo sa impyerno. Pero hindi niya po tinignan yung hirap, hindi niya nilingon yung mga parusang kanyang dinanas, kundi itinuloy niya dahil po sa kanyang dakilang pag-ibig. For God so loved the world. Dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Ipinadama niya yan sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa at si Jesus ang naging tagapamagitan natin sa Diyos. Nang sabi ng ating Panginoong Hesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay hindi napaparusahang mapahamak, kundi siya'y inilipat na mula sa kapahamakan, mula sa kamatayan, patungo sa buhay. Kaya ang Panginoong Hesus, ipinakita niya po yung kanyang dakilang pag-ibig. Kaya ngayon po sa atin na iglesia ng ating Panginoon, hinahanap po yan sa atin ng sanlibutan. Kasi hindi po natin maaabot yung sanlibutan kung wala yung tunay na pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, handang magsakripisyo. Kahit walang support, di ho ba? Kahit pinagbabantaan ng buhay. Bakit? Hindi po takot ang nagmo-motivate sa kanya. Kundi ang nagmo-motivate sa kanya para maglingkod sa Panginoon ay walang iba kundi ang pag-ibig niya sa mga kaluluwa. Unang-una ang pag-ibig niya sa Panginoong Hesus. Pangalawa, pag-ibig niya sa mga kaluluwa na napapahamak at napupunta sa impyerno dahil wala pa silang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya it's about time, church. It's about time. Tayo po na iglesia ng Panginoon, let us show our love. Number one, let us show our love for the Church of Christ. Let us show our love for our family, for our relatives. Let us show our love for the lost
sinners. Ang heartbeat ng Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang kaluluwa. Ano ba ang nagmo-motivate sa'yo para maglingkod? Comparison sa mga malalaking simbahan? Ano ang nagmo-motivate sa atin? Sa umagang ito, ibinabalik po tayo ng salita ng Diyos. Dapat ang nagmo-motivate sa atin hindi ano pa mang bagay, kundi dapat ang nagmo-motivate sa atin ay walang iba kundi ang pag-ibig ng ating Panginoon. 3 bagay lamang po kung bakit naging matagumpay ang unang church sa Jerusalem. They grow exponentially. Naabot po nila ang buong mundo. Anong sabi ng mga alagad? Wala na silang makitang bansa para hatidan ang mabuting balita. They made the world upside down. Ano po yung upside down? Binaliktad na nila dahil sa pag-ikot nila para maipangaral ang mabuting balita. Bakit po nila nagawa yun? Aside from being endowed by the power from on high, aside from being filled by the Holy Spirit, ano pa po makikita natin sa kanila? 3 bagay: yung powerful witness, yung powerful message, and then yung powerful love na nagmo-motivate sa kanila, na kumikilos sa kanila para magampanan po nila yung ipinagawa ng Panginoon sa kanila. Within the span of si Apostle Paul, mga 27 years ng kanyang pagmi-ministry, naabot po ang buong mundo. Naipangaral ang mabuting balita hanggang dumating po sa panahon natin ngayon. Yung mensahe ng kaligtasan dumating sa iyo, dumating sa bawat isa sa atin because of this wonderful and powerful effort na ginawa ng early church. Because of that wonderful and miraculous power na meron po sila, because of their love sa gawain ng Panginoon at sa mga kaluluwa, nakarating po sa panahon natin ngayon ang salita ng ating Panginoon. Kaya ngayon nandito tayo, in-inherit po natin. Atin pong nilalasap ngayon yung bunga ng kanilang effort, ng kanilang pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon, kung kaya tayo po ngayon ay nakapaglilingkod din at yung message ng Panginoon ay nakarating po sa bawat isa po sa atin. Kaya sabihin natin sa buong mundo yung ating great Savior at yung ating great Lord na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen. Tayo po ay magpasalamat. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Yes, Lord God, Heavenly Father, salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po, O Father God, ay nag-aral muli ng iyong salita. Tunay nga po na iniwan mo po sa amin ito pong gawain ng pag-iibanghelyo, at ang church po ng CGBC tinawag mo para gampanan po namin ang dakilang trabaho, yung Great Commission, O God, yung dakilang atas na maidala po namin ang iyong salita. Hindi po kaya ng isa lang, kundi sama-sama. Nagkakaisa. Dahil sa pagkakaisa, meron pong kapangyarihan. Pag nagkaisa ang church, maaabot po namin yung aming goal, yung aming mission. Father, hayaan mo po na makita po ito ng mga churches sa panahon po namin ngayon, na kami po'y magkaisa sa isang layunin, nagampanan yung misyon na ipinagagawa po sa amin ng Panginoon. Meron silang isang kaisipan. Hindi po sila nagtatalo-talo. Hindi po sila nagdi-divide to one another, kundi sila ayon po sa iyong salita, merong isang puso at meron pong isang kaisipan. Meron silang isang kaluluwa na kung saan sila po ay isang direksyon ng kanilang pinatutunguhan. Yun ay walang iba kundi ang ma-preach, madala ang mensaheng ito sa mga tao ng meron pong kapangyarihan, Panginoon. Kaya salamat po, O God, sa dakilang pag-ibig mo po sa amin, na aming nadama, kung kaya't itong pag-ibig na ito, Panginoon, ay maipadama din po namin sa mga tao na nasa paligid namin. Salamat po, ito pong aming dalangin, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, and the people of God will say, Amen and Amen.